Magandang araw sa inyo, sa aking mga kababayan Pilipino. Ito po si Danilo Greg ng Pilipinas, oras ang tinig ng katarungang pangkapaslangan. Ako ay magbabahagi sa inyo, tulad ng dati, minsanan lamang. Mga pinipili kong kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Bilang isang mamamayan at pangkaraniwang Pilipino, meron tayong tungkulin na dapat ating ibahagi sa ating mga kapwa Pilipino habang tayo binibigyan ng buhay na hiniram natin sa dakilang lumikha. Hindi na po ako magpapahaba ng paliwanag. Ibibigay ko po sa inyo ang damdamin ko at ang aking magagawang tulong sa ating bansa, bagamat ako ay hindi na nangangamuhan sa ating gobyerno o namamasukan man kung saan. Ang aking layunin ay makibahagi sa pamamagitan ng social media. Hanggang dyan na lamang ang aking kaya. Ngunit ika nga po, ang lumalabas sa bibig ang nakahahawa, hindi ang kinakain. So, naintindihan niyo po yun. Ito po ay tungkol sa usapin ni pangalawang Pangulong Sara Duterte. Una, ang pinaka-issue dito na nais ko pong ipaliwanag ay tungkol sa pagsasampa ng kaso ng impeachment sa ating pangalawang pinakamataas na Pangulo ng Bansa. Bago po ako dumako doon, at hindi naman ito pahahabain ko pa, kailangan malaman ng bawat mamamayan natin, kahit ba yung iba'y alam yan, at alam ko namang alam nila. Ngunit ito po ay gusto ko ipaliwanag sa pinakamababaw na pamamaraan at pagpapaliwanag na mauunawaan kahit na yung hindi masyado na nakapag-aral. Ano po ba ang kaso ng Tagaloging English ko po ito, no? Hindi purong Tagalog dahil may mga termino na hindi pwedeng Tagalogin dahil maaaring hindi pa na-invento kung anong tawag doon. Ano ba ang impeachment na kaso? Ano ang pagkakaiba nito? Hindi ako magbibigay ng malalim na pagpapaliwanag po dito, no? Para maunawaan ng pangkaraniwang tao. Ito ba ay kaso na tulad sa hukuman? Sasabihin ko po sa inyo, meron po iba-ibang mga kaso. Alam ng mga nag-aral ng batas yan, yung mga piskal, mga abogado, at mga hukom. Meron nung tinatawag na kasong kriminal, kasong sibil, kasong militar, kasong administratibo. Ito bang itong mga nabanggit ko ay pareho sa impeachment na kaso? Sabihin ko po sa inyo, hindi. Yung pong binanggit ko sa inyo, kasong kriminal, kasong sibil, kasong administratibo, kasong pangmilitar. Ito po ay, huwag mo natin impliko po. Medyo itabi muna natin yung military. Ito lang tatlo, civil case, administrative case, criminal case. Alam niyo po, kapag sinabing civil case, kapag natapos at may mapatunayang may nagkamali, magbabayad ka ng danyos. Madalit salita. Walang kulong. Ngayon, kapag hindi ka nakabayad, papasok doon yung criminal case. May kulong ka. Okay. Sa criminal case, ano naman po yun? May kulong. Ayan. Sa administrative case, ano yung administrative case? Sa mga empleyado ng gobyerno. Ayan. Ano naman ang parusa? Tanggal ka sa serbisyo. O di kaya, demoted ka. O di kaya, lilipat ka ng pwesto. Maliwanag po yan, ha? Ngayon, para hindi tayo maba, medyo itabi na lang natin military. Medyo hindi pa masyadong dapat pa isama eh. Madali na ito, no? So, alam nyo na yung civil, criminal, administrative ko, ano. Impeachment. Yan o ba yung criminal case? Hindi po. Yan ba'y civil case? Hindi po. Yan ba'y administrative
case. Hindi rin po. Ngunit, yan, partially administrative. Bakit? Kasi pag natapos at napatunayan may pagkakasala ang akusado. Sabihin natin akusado pero hindi ito criminal case. Yung nasa sakdal, yan, Tagalogin na lang natin. Ang penalty, ang pananagutan niya, ang parusa, tatanggalin sa kanyang pwesto. O hindi pareho na yung administrative case. Di ba sabi ko sa inyo kanina, kapag napatunayan na may pagkakasala sa administratibong kaso, tanggal siya, dismissal. O di ba pareho lang yun? Kaya partially, administrative case ang nature ng impeachment. Kasi may tatanggalin, may aalisin. Ano pa? Tanong, may kulong ba ang impeachment? Wala. Sa civil case, may babayaran ba ang impeachment? Pag halimbawa si Sara ay napatunayan? Wala. May matatanggal ba? Meron. Yan. Ano pa? Hindi pa siya pwedeng kumandidato uli. Hindi na siya pwedeng humawak ng kahit ano. Yan po ang pagkakaiba ng impeachment case na kaso sa criminal, civil, administrative. So, naintindihan nyo na? Uulitin ko. Kahit na parang administrative kasi may tanggal, di ba? May dismissal. Ito naman aalisin siya. Hindi na siya pwede, disqualified na. Hindi pa rin matatawag na purely administrative case yung impeachment. Ano pa pagkakaiba? Ang impeachment po ay hindi korte na nire-regulate ng Korte Suprema. Ito po ay korte o tribunal na ang nagpasimuno at ang may kapangyarihan na duminig sa kasong impeachment, yung pong legislatura lamang. Ano ba yung legislatura? Sa English, Legislative Department. Ano sa Tagalog yun? Yun po yung Kongreso at saka Senado. Yan. Hindi po pwedeng makialam dyan ang ehekutibo, ang Executive Department. Ano yun? Malacanang, ang presidente. Yun ang pinaka-hepe. Hindi rin pwedeng makialam ang Korte Suprema. Ang talagang may trabaho lang dyan, magbuo ng impeachment court, ang legislatura. Maliwanag mo yan. Okay. Paano yung civil case, criminal case, administrative case? Yan po yung tinatawag na mga regular court. Yan po ay hawak ng Korte Suprema. Ayan. Maliwanag na mo yan, ha? Okay. Ngayon, sino ba ang nangunguna sa impeachment? Ang nangunguna po dyan, siyempre, yung Kongreso at yung Senado. Anong ibig ko sabihin? Para maliwanag sa inyo. Sa korte na regular, ang nangunguna dyan, barangay muna. Di ba? Minsan, kung walang jurisdiction barangay, diretso sa piskal o sa prosecutor. Tapos, pagka gumawa ng resolusyon ang prosecutor, ang tagapag-usig, ipapasa na sa korte. Yan. Para maintindihan nyo, dito sa impeachment, para silang mga piskal, ang Kongreso. Yan. Sila ang preliminary investigation. Okay? Ngayon, sa regular court, na Office of Public Prosecutor, sa impeachment court, ang Congress po ang preliminary investigation, preliminary inquiry. Okay? Sila yung kumbaga nag-uusig, nagko-compile ng mga ebidensya. Ngayon, pag natapos ang piskal dito sa regular court, di ba ipapasa na, kung may prima facie evidence, ipapasa sa korte. Ang judge na ngayon yon, ang presiding. Dito naman, sa impeachment court, pag natapos ang Kongreso, magbibigay sila ng recommendation, ipapile ngayon nila, sasampa nila sa Senado. Ang Senado po lumalabas na korte. Sila po ang judge. Dito naman sa regular court at presided ng judge. Yung judge. Dito, ang judge dito marami sa Senado kasi marami sila. Okay. Doon sa korte, isa lang ang judge. Hindi pwedeng marami. Maliwanag po yan, ha? Para naiintindihan nyo na. Ngayon,
inayos ko ito para maintindihan ng marami. Hindi lang yung nakakaintindi. Alam ko naman yung iba, alam na yan eh. Pero ito. So, meron bang kulong ang impeachment? Wala. Meron bang damage ang impeachment? Wala. Meron bang dismissal? Yung sinasabing dismissal po sa'yo, medyo parang kahawig, no? Pero disqualification eh. Meron. So, maliwanag ko sa inyo. Sa korte, may kulong sa criminal case. Sa civil case, may bayad, may damage. Sa administrative case, may transfer of assignment, demoted from the service, o dismissal, or suspension. So, maliwanag po yan. Ano ang source? Saan nanggagaling ang batas na impeachment? Sa saligang batas po, sa Constitution. Dito sa dito sa regular court, saan nanggagaling? Meron po yung tinatawag na sa civil code natin, sa rules of court. So, meron silang code. Okay? So, magkaiba po. Ngayon, ito na tayo sa issue. Diretsuhan tayo ha. Dapat bang i-impeach si Sara? Ito ang sagot. Ang sabi ng Congress, meron sila nakuha, sinabit nila. Yes. Tinapos nila trabaho nila, di ba? Tinapos nila. Kasi alam nila tatagal, kaya dapat tapusin nila. Obligasyon nila yon. As para silang piskal dyan eh. Tinapos nila. Ipinasa na nila yun. Wala na sila. Nandito na sa Senado. Ngayon, ang tanong, bakit kailangan? May nagpasa ng prima facie evidence. Kumaga ang piskal, nagpasa ng prima facie evidence eh. May resolution eh. Para sa kanila, merong nangyaring mali sa ginawa. May dapat ma-impeach. Okay. So, nasa na ngayon ang trabaho? Nasa Senado. Ngayon, ang sabi ng Senado ngayon, ayan, diretsuhan tayo, no? Nung dalhin sa kanila, nagkaroon sila ng conference, no? Ano naging resulta? Hindi nila muna didinggin. Bakit? Kasi may nag-motion. Sino? Yung taga Bulacan. Si Senador Villanueva, anak ng pastor. Okay. Ang lakas ng boses, di ba? Nag-move siya na isuspinde at saka na lang i-resume pagkatapos ng eleksyon. O wag na eleksyon, wag na tayong magbanggit. June yata yun, di ba? June 2. Ayan. Tanong, tama ba ang Senado? Yan. Yan ang magandang issue. Yan ang magandang issue. Para maintindihan nyo, ha? Sa akin, sa unang pagtingin ko, tama. Tama lang. Bakit? Legally. Okay. Ngayon, himayin natin. Yan. Himayin natin. Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Yan. Pinagandaan ko ng konti ito para maintindihan nyo. I-compare natin, ha? Sino ba nag-uutos na impeachment? Saan nanggaling ang batas? Sa constitutional law, sa saligang batas. Mataas yun sa lahat ng batas. Tandaan nyo yan, ha? Pag nag-aral ka ng abogacya, pinakamataas na pag-aaral ng batas yung constitutional law. Mataas pa yan sa civil law, mataas pa sa criminal law, sa administrative, labor law, blah blah. Okay. Ngayon, ano ba sinasabi ng konstitusyon pagdating sa impeachment? Ang sinasabi ng konstitusyon is constitutionally mandato. Ibig sabihin, mandatory. Required, kailangan. Ayan ha. Sino nag-utos? Ang saligang batas. Ngayon, ano ba yung ginawa ng Senado ngayon? Ang ginawa ng Senado, pinospone nila, hindi nila dinig. Bakit daw? Kasi, unang-una, ang sagot dyan, hindi eleksyon eh. Walang session. Yan, ha? Kinatigan ng Pangulo ng Senado, si Villanueva. Ano gagawin natin? Walang session. Tama yun. Ngayon, ito sasabihin ko sa inyo. Bibigyan ko kayo ng mababaw na halimbawa. Yung katwiran ni Villanueva at
kinatigan naman ng Pangulo ng Senado, walang session eh. Pag sinabi ng batas, walang session, hindi naman withhold naman eh, sinasabi sa Constitution, hindi naman immediate, tama yun, di ba? Walang session, anong gagawin natin? Pag walang session, wala. Hindi pwedeng gumalaw. Ayan. Itong pangangatwira ng Senado ay ikukumpira ko sa isang appointee government official. Appointee. Yun namang required ng Constitution na dapat i-impeach. Yun po yung elective official. Ano pagkakaiba ng elective sa appointee? Yung elective, ang tao may eleksyon. Ang tao ang nagpaupo sa kanya. Ang appointee, nag-apply yan, in-appoint ng appointing authority. Kung saan siya nag-apply, DSWD o sa gobyerno. Ano ibig ko sabihin, pagkakaiba ng appointee sa elective? Ang elective, hindi habang buhay. Hindi kayo mag-retire siya. May period ang kanyang panunungkulan. Kung 3 taon, 4 taon, tanggal siya, palit. Parang presidente. Lahat yan, elective. Ay sinong nagrekomenda niyan para makapagtrabaho yan? Ang tao. Sa pamamagitan ng rekomendasyon ng ninong mo? Hindi. Eleksyon. Kaya siya nakaupo dahil sa tao. Okay? Yun ang elective. Yan ang pagkakaiba. Sa appointee, pag in-appoint ng may kamag-anak, in-appoint siya. O, nakapasok siya sa gobyerno, appointee siya. Ngayon, renew lang siya ng renew. Pwede yun, hanggang sa tumagal siya. Hanggang magkaroon siya ng civil service, hindi mo siya mapatatanggal. Ano ibig ko sabihin? Kapag nakita mo itong loko-loko itong government officer nito na appointee, may ginagawang kalokohan, pwede bang mag-ingay yung tao sa barangay na sabihin, tanggalin yan. Hindi mo matatanggal yan. Kaya kita mo yung pulis, di ba? Kita mo yung mga loko-loko na sa custom. Kahit na may ginawa ng krimen, hindi mo matanggal. Tinatransfer lang o dinidemote o whatever. Bakit? Kasi protected ang civil service na eligibility. Yun ang appointee. Pero sa elective, mayor, governor, kahit presidente, kapag nagalit ang tao, tanggal ka. Yan ang pagkakaiba sa dalawa. Eh, ba't ko sinasabi to? O yan. Kasi po, ganito yon. Ang pagkakaiba, maikli ang buhay ng panunungkulan elective position sa appointee. Bakit ko sinasabi yan? Administrative aspect ang ipinaglalaban ng Senado. Yan. Administrative, ha? Ngayon, dito sa kabila, sa mandated by the Constitution, public interest. Ano ngayon? Tutumbukin ko na. Meron na tayong 20 minutes eh. Para sa akin, mandato ng saligang batas na gawin at trabaho ninyo dyan sa Senado. Wala na, labas na dyan ha, hugas kamay ng Congress. Trabaho nyo sa Senado, natapusin nyo yan sinasabi. Okay? Pero dahil merong walang session, sinasabi nyo, hindi pa, administrative yun eh. O niya? Administrative issue lang yun eh. Mandated to eh. Ngayon, kung sinasabing may eleksyon, kay may eleksyon o wala, mandato kayo ng Constitution na gampanan nyo. Hindi kayo pwedeng umabot na 3 buwan sa kanyo gagampanin by sa June, di ba? Hindi. Walang sinasabi. Kahit pa meron kayong busy kayo dahil sa election, hindi nababago ang mandato ng Constitution. Ang sinasabi doon, it is your primary duty and responsibility na pagkatapos mabigay ng rekomenda ng Kongreso, trabahuhin nyo yun. Yun ang sinasabi ng saligang batas, hindi sinasabing, ay, teka muna, paano parang ganito yun. Hindi ako walang tao eh. Hindi po, kasi nakalib eh. Hindi ibig sabihin, puro nakalib, wala namang gagawa doon sa LTO. Hindi. Mandated, ang kailangan may papalit kung naglib yung tao. Naintindihan nyo? Kasi ang pinaglalaban ng Senado, administrative issue eh. Protocol. Ano ang importante? Administrative issue, protocol, o public interest? Kasi, kaya sinabing Constitution mandate, mandato ng Constitution, public interest ang pinag-uusapan doon.
Oh, tingnan nyo. Ang sabi ni Enrile, ba't hindi natin itutuloy ito? Dahil sa Iglesia ni Cristo. Handa na ba tayo na ikompromiso natin yung rule of law? Tama yung matanda. Ha? Pero hindi ako sang-ayon doon sa matanda. Yung sinabi niya noon sa hindi na yung West Philippine Sea, hindi kasama. Di ba? Natanda niya. Hindi. Kasi sa Treaty of Paris daw, hindi kasama. Malayo tayo doon. Pero hindi niya pinag-aralan na mayroong Treaty of Washington eh. Nasama yung Sulu. So, dito, papanig ako kay Enrile. Tama si Enrile doon. Dapat ituloy ang impeachment. Regardless sa Iglesia ni Cristo. Regardless sa protocol. Regardless kung walang session. Regardless kung may eleksyon. Ang sabi, hindi na mabago ang mandato ng Constitution. Dapat daw magtrabaho kayo. Hindi porke may nakalib, wala na. Hindi pwede. Yan ang sinasabi ng Constitution. Pero ang ginawa nyo, hindi kayo nagtrabaho. Tapos kinatigan. Ngayon, ito. Ito akin. Yun. Ano ba ang pinaka-serious? Highest duty. Yung administrative protocol na wala tao dahil walang session o yung public interest. Siyempre public interest. Bakit? Because it compromised the morality of public interest pag hindi kayo nagtrabaho sa Senado. Patay kayong bata kayo. Naintindihan nyo ba ibig ko sabihin? Ginagawa niyang parang binaliwala nyo ang taong bayan. Oy, teka hindi ko ginagawa ito dahil galit kay Sara. Andun lang. Kasi, kung legality ang pag-uusapan natin, mali pa rin ang Senado eh. Kasi, unang-una, may moral, may legal aspect. O legal, walang session, walang tao. Pero ang morality nun, ang importante is the morality of public interest as compared to the legality of no session. Naintindihan nyo? Public interest, tao yan eh. Kaya ang mangyayari niyan, masisisi ka, cheese. Pero ang totoo niyan, ang may kasalanan niyan, lahat kayong Senado, damay na si Ontiveros. Bakit? Wala nag-object eh. Dapat magtrabaho kayo. Kinompromiso nyo ang konstitusyon. That is mandated by the Constitution regardless whether there is an incoming campaign election, whether there is no session, no person to work with. Hindi yung katwiran. Hindi na bago ang mandato ng Constitution. So, mas serious ang duty ng Senado. Highest duty niyan kaysa doon sa sinasabing protocol na walang session. Administrative issue lang yung appointee lang yun. Nakuha nyo, mga kababayan? Kaya nakalulungkot na hindi sinunod ng Senado. Yun lang ha. Walang ito kahit sabihin opinion ko lang pero hindi ako nagkamali. Si Drilon, iba pa ang gusto ni Drilon eh. Medyo political si Drilon. Sabi ni Drilon, pwede naman makialam ng executive dyan eh. Pag sinabi niya, sabi ni Drilon, walang magagawa. Kasi may power ang executive na mag-recommend eh. Sa akin, wag na natin daanin sa politics. Duty ng ng legislative. Wag nang makialam yung Korte Suprema at saka executive. Talagang purely duty ng legislative department. Dito, walang kasalanan ng Congress. Ang mangyayari niya, ang may kasalanan diyan, Senado. Yan po ang aking masasabi. Yun naman vlogger na sinasabi nila, tama lang yan, hindi matuloy kasi baka matalo, ganito. Hindi issue yung mas marami yung mananalo na hindi ma-impeach. Hindi ako doon. Ha? Tandaan nyo, hindi ako labang kay Sara. Doon lang ako sa sinasabi ng konstitusyon. Dapat ituloy yan, trabahoy niyo yan. Hindi naantala ng 3 buwan. Mali po yun. Yan. Kaya ang lakas pa ng boses ni Villanueva. May motion. Pero sa totoo lang po,
may pananagutan ng Senado. Maling-mali po kayo sa Senado. Kasi hindi nyo tinupad ang duty nyo. Ano yun? Magtrabaho kayo kahit nakalib. Marami pong salamat. Okay.